Sui Consultancy. www.pakbettv.com. Ang Chinese Lunar Year, mga kapakbet, ay magsisimula sa February 10, 2024. Mamarkahan ito ang Year of the Wood Dragon. Subalit, ang enerhiya na ibinibigay ng nagaharing Chinese zodiac sign sa 2024 ay magsisimula sa February 4, 2024. At ang posisyon naman ng Tai Sui ngayong 2024 ay nasa Southeast Region. Ito rin ang rehiyon o tirahan ng mga dragon sa 2024. Ang Sui po naman, mga kapakbet, ay nasa Northwest Region. Ang Sui po ay ang year breaker. Lagi itong kontra sa Tai Sui. Pero ano nga ba ang Tai Sui? Sa konteksto ng Feng Shui at Chinese astrology, ang Tai Sui, mga kapakbet, ay isang salita o pangalan para sa enerhiya ng taon na sumasalamin sa tama at eksaktong landas o daan ng planetang Jupiter, at ito ay may epekto sa enerhiya ng mundo natin. At sa tradisyon naman ng China, meron tayong 60 Tai Sui. Bawat Tai Sui ay namumuno kada taon sa loob ng 60-year sexagenary cycle. At ngayong 2024, mga kapakbet, ang Tai Sui na maghahari ay ang General Li Cheng. Sa mas madaling salita, ang Tai Sui ay ang tagapamahala sa mundo sa loob ng isang taon. Kapag kasundo mo ang Tai Sui, maganda ang bunga nito sa inyo. Subalit, kung hindi mo naman kasunod ang Tai Sui, mga kapakbet, asahan na kayo ay mamalasin, magkakaroon ng sakit, mawawalan ng pera, ang trabaho ay malalagay sa alanganin at iba pa. At ngayong 2024, sino ang mamalasin dahil hindi nila kasundo ang Tai Sui? Isa kaya ang Chinese zodiac sign mo dito, kapakbet? In general, meron 3 mahalagang aspeto na maapektuhan ng Tai Sui sa 2024. At ito ang Chinese zodiac signs, lugar sa bahay at buwan, araw at oras ngayong 2024. Kapag isa ka sa mga maapektuhan ng Tai Sui ngayong 2024, ang tawag dito, mga kapakbet, ay Fan Tai Sui o Offending Tai Sui. Meron tayong 5 kategorya: Against Tai Sui, Clashing with Tai Sui, Afflicting by Tai Sui, Harming by Tai Sui, at Broke by Tai Sui. Ibig sabihin, meron tayong 4 o 5 Chinese zodiac sign na mamalasin ngayong 2024 dahil sa Tai Sui. At ito ang mga sumusunod na Chinese zodiac sign. Una, Dragon. Una sa mga Chinese zodiac signs na mamalasin, mga kapakbet, ay ang Year of the Dragon. Kaya kung isa ka sa mga ito, ihanda mo ang iyong sarili. Ang dragon ay ang Chinese zodiac sign against Tai Sui at afflicted by Tai Sui. Dahil dito, ang mga dragon sa 2024 ay magiging unstable, may health at emotional issues, gayon na rin ang family issues. Dagdag pa, sila rin ay makakatanggap ng parusa dahil sa mga kasalanan nilang magagawa sa 2024. Kaya naman, kung puro mali ang mga desisyon mo sa 2024, asahan na magbubunga ito sa inyo ng hindi maganda. Ikalawa, Dog. Sunod naman na mamalasin dahil sa Tai Sui ay ang Year of the Dog. Sila ang Chinese zodiac sign clashing with Tai Sui. At dahil dito, ang mga taong dogs ngayong 2024 ay makakaramdam ng kahinaan sa kanilang aspeto sa buhay katulad ng kalusugan, pera at relasyon. Sila rin ay makakaranas ng mga problema, kaguluhan at iba pang negatibong pangyayari. Ikatlo, Rabbit. Ang mga taong ipinanganganak naman sa Year of the Rabbit ang sunod na apektado ng Tai Sui, mga kapakbet. Sila ang Chinese zodiac sign harmed by Tai Sui. At dahil dito, sa 2024, ang mga taong Rabbit ay magkakaroon ng mga backstabbers, kaaway, hirap sa trabaho, pagkabigo, sakit at gulo sa relasyon. Kaya mag-ingat kayo para hindi ito mangyari at magkaroon pa ng malalang epekto. Ika-4, Ox. At ang panghuling sign na maapektuhan ay ang mga taong ipinanganak sa Year of the Ox. Sa 2024, sila ang Chinese zodiac sign na broke by Tai Sui. Sa makatuwid, sila ay maaaring lokohin at traidorin ng kanilang kaibigan. May posibilidad na kayo ay malalaso ng dahil sa pagkain. Meron din kayong financial loss sa 2024.
We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbit. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Lugar sa bahay na maapektuhan ng Taisui 2024. Ang Taisui ay maninirahan sa southeast area ng bahay sa 2024 at ang Suipo naman ay nasa northwest area ng bahay. Kaya, ang lugar sa bahay na mamalasin dahil maapektuhan ng Taisui 2024 ay ang southeast at ang northwest area. Kaya naman, huwag i-activate ang lugar na ito sa bahay. Ito ang mga dapat nyong gawin. Una, panatilihin itong malinis at matiwasay. Pangalawa, maglagay ng Feng Shui Cures 2024 tulad ng 2024 Tai Sui sticker. Ikaapat, mag-spray ng salt water occasionally. At ikaapat, iwasan ang house renovation o reconstruction sa parting ito. May buwan, araw at oras ka rin dapat iwasan ngayong 2024 dahil ito ay apektado ng Tai Sui. Iwasan ito kung kayo ay gagawa ng mga mahalagang pasya sa inyong buhay katulad ng contract signing, wedding, burial, opening a business, house renovation at iba pa. At ito ang mga sumusunod. April 4 to May 4. Ito kasi ang Dragon Month at ang mga dragon sa 2024 ay ang pangunahing sign na kontra sa Tai Sui. October 8 to November 7, ito naman ang Dog Month at ang mga dog sa 2024 ay ang labis na apektado ng Suipo. February 4, 10 at 16 dahil ito ang araw ng Tai Sui at Suipo. 7 a.m. at 9 a.m. oras ito ng mga dragon at hindi pinapayong gamitin sa mga mahalagang bagay dahil nga ang mga dragon ay labis na apektado ng Tai Sui sa 2024. 7 p.m. to 9 p.m. oras naman ito ng mga dog at sila ang labis na apektado ng Suipo. Ngayon mga kapakbet, paano kontrahin ang Tai Sui sa 2024? Isa lang ang recommended namin na pinakamabisang pangontra laban sa Tai Sui mga kapakbet at ito ang 2024 Tai Sui Talisman Card. Makikita sa talisman card na ito mga kapakbet ang imahe ni General Li Cheng dahil siya ang ruling Tai Sui sa 2024. Meron din itong ibang mga simbolo na kumakatawan sa proteksyon, swerte, yaman at iba pa. Ito ay gawa sa PVC plastic card para mas abot kaya at hindi mahal. Makasisigurado kayo mga kapakbit na ito ay tunay at gawang may kalidad. To order, visit our online stores, Shopee or Lazada account or hindi naman kaya ay bumisita sa aming physical store located at Unit 1004, Cityland Shaw Tower, corner St. Francis, Mandaluyong City. Ito ay cleansed at blessed na mga kapakbit. Ang 2024 Tai Sui Talisman Card ay isang must-have item dapat ng mga dragon, dog, rabbit at ox ngayong 2024. Tandaan mga kapakbit na hindi ito sabi-sabi lamang para may masabi lang. Bagkus ito ay isang pag-aaral na inaral at binigyan ng oras ng mga tunay na Feng Shui masters at practitioners. Kaya naman, ang pagsunod sa mga nabanggit ay walang masamang dulot. Bagkus ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Sana ay may natutunan ulit kayong bago mga kapakbit. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal, hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.